Yes, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang first part sa series natin tungkol sa palmistry. Palad. Okay. Bali, tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng palad. So, sundan nyo itong ating maiksing at saka madaling paksa. Okay. But before that, kailangan mag-subscribe kayo, mag-like, share, at saka syempre click ninyo ang bell para may notifications kayo at saka updates. Simulan na natin. Ano ba ang palmistry? Alam niyo ang palmistry, yan ay pagbabasa ng palad. Okay? Yan ay ginagawa ng iba't ibang kultura all over the world noong sinauna pang panahon. Maraming tawag dyan. Tinawag yan chiromancy o kaya chirology. Merong spelling na, ano tawag dito? Chirology, ganon. Okay. So, yan ay tinitingnan ng palad, okay, ng mga sinaunang tao at sinasabi sa iyo kung ano ang magaganap sa buhay mo. Mula sa Babylonia, sa Tibet, sa China, maski sa Europa, no? Nagkaroon na ng mga naisulat tungkol dito. Ang pinakamatanda ay yung sa Vedas na mga 6,000 years ago. At ito ay natagpuan sa Indus Valley, sa may bandang India, Pakistan, ano? Na tumutukoy dito sa pagbabasa ng palad. Maski nga si Aristotle, at saka meron pang isang taga-Grieko, ang pangalan niya, Anaxagoras yata. O tama, parang ganun yata yung pangalan niya eh. Okay. Anaxagoras. Pagkatapos, maging si yung Historia Animalium. Yan ay isinulat noong 361 BCE. Hindi pa ipinapanganak si Kristo. At ilang beses din siya binanggit sa Biblia. Okay, yung Old Testament. And I think pati New Testament. Yung nga lang, ang nakalagay kasi sa Biblia, ginawang sa demonyo. Kasi sinasabi, mga nagbabasa ng palad, may sa demonyo. Hindi po ganun yon. Yan ay inimbento na lamang para ang mga tao huwag magkonsulta o huwag alamin ang tungkol sa palad nila. Kasi mabubuking, mabubulgar ang mga katiwalian ng mga namumuno noon, both sa pamahalaan at saka sa simbahang Katoliko. Okay. Alam nyo, pag tinignan mo yung palad natin, di ba may mga umbok yan, yung tinatawag na mounts, okay? Tapos may mga guhit, palmar lines, at yung hugis mismo ng kamay natin, merong ibang kamay na yung daliri mahahaba, may iba maliliit, tapos may mga prints pa yan eh, okay? So, lahat yun may ibig sabihin, okay? Hindi siya basta-basta sumulpot na lang. Kung noon, ginagamit ang mga palad, binabasa, maski nga si anong pangalan nito? Si Alexander the Great. At ginamit niya yung kaalaman na yon para tingnan yung mga sundalo niya kung sila ay tapat sa kanilang serbisyo, okay? O kaya kung sila ay mapagkakatiwalaan. Ngayon, itong pagbabasa ng palad, dati-rati ay talagang ginagamit para lamang malaman kung ang iyong kinabukasan o yung mga gagampanan mo ay matutupad o kaya masasabi na natin hindi pa nangyayari. Kumbaga meron tinatawag na fortune telling or foretelling ng magaganap sa buhay mo base sa palad mo. Kaya lang hindi naman talaga totoo yun eh. Oo. Sa haba ng panahon, ngayon, maging ang mga scientifico, mga anthropologists, sila yung mga nag-aarala ng pag-unlad ng tao at maging ang mga medical researchers ay nagsasabi na ang palad daw natin may kinalaman din sa ating personalidad. Kaya bukod sa foretell, okay, o pagsasabi ng magaganap sa buhay mo, ang palad mo ay salamin na rin ng iyong pagkatao. Yan ang aalamin natin dito sa seryeng ito. Okay. Ngayon,
Yung ating mga palad, paano ba natin babasahin? Siyempre, ano naman titigan natin? Ganyan, yung iba nga nagsasalamin, yung iba naman ang layo ng tingin, di ba? So, alam niyo, pinakamaganda niyan, ganito. May mga kailangan ka equipment. Number one, kailangan mo ng magnifying glass. Okay? Dapat bumili ka, mas maganda yung magnifying glass na may ilaw. Para kapag tinignan mo yung ano mo, i-click mo lang, mas maliwanag. Kasi may hahanap ka pa ng liwanag para lang makita mo. Pangalawa, pwede kang magkaroon ng ink roller. Okay? Mas maganda ink roller eh. Okay? Kasi magagamit mo rin, yung maliit lang. Yung ink, syempre, or tinta, mas maganda itim. Okay? Tapos, papel. Mga ang size, mga A4, kasi iba malalaki yung mga kamay nila. So, A4, okay? Siguro mga 10 piraso noon kasi magta-trial and error ka eh. Yun ang kailangan mo, okay? At saka yung ink dapat water-based, okay? So, anong gagawin mo? Una, sa isang lugar na flat, okay? Walang marka yung surface, flat siya, okay? Preferably, semento siya, na madaling linisan, okay? Doon mo ibubuhos yung tinta, okay? Ibubuhos mo siya. Pagkatapos, gamitin mo yung ink roller para pantayin mo, okay? Para ka nagpipintura ng bahay, pero dapat walang marka yun, basta pantay lang, okay? Kapag pantay na pantay, konti lang, wag mo ibuhos na marami ha. Tapos ipatong mo yung iyong kamay, bawat kamay ha, pero isa muna, kunyari left hand, ipapatong mo ganon, okay? Pagkatapos, punta ka sa dapat nakahanda na yung papel, okay? Isang papel muna. Ang gagawin mo, syempre tumutulo-tulo, pahayaan mo muna, patuloyin mo muna. Tapos kapag medyo wala nang tumutulo, ipatong mo ngayon doon sa papel. Ipatong mo, kung ito yung papel, igaganon mo. Tapos dahan-dahan mong aalisin yung kamay mo. Syempre, isang kamay lang yon, dapat hawakan mo yung papel para hindi sumama. At saka huwag masyado ididiinan. Kasi pag diniinan mo siya masyado, yung tinta magbablur. So, hindi mo na makikita yung guhit, ano? So, hawakan mo yung papel, dahan-dahan mo itaas. Kaya nga hindi dapat sobrang dami yung ink eh. Yung tama lang. Yung parang pagka bumoboto, di ba? Iyaano mo na ganyan. Okay. Mas maganda nga yung pad na pang ginagamit sa boto eh. Yun ang mas maganda. Okay. Pero kasi yun, limited ang size eh. Ganun lang kaliit eh. Pwede rin naman yun ang gamitin mo. Kaya lang, dapat kasi makita pati yung tabi eh. Kasi alam niyo yung ink pad na yun, ito lang harap. Hindi nakikita yung mga tabi. Kaya kailangan makita yun eh. Okay, at saka huwag mo igagano kasi sa pagboto, 'di ba, kunyari yung thumb mo, 'di ba, from left to right igaganon, 'di ba? So tuloy ang mangyari parang nagiging square. No, dapat flat lang tapos alis. Huwag masyadong madiin kundi mag-smudge. Okay? So ganon tapos saka mo tatanggalin. Okay. So may papel, ipapatong mo ganon tapos hawakan mo yung papel ng kabilang kamay, dahan-dahan itataas mo. Siyempre, pagka may smudges, ulitin mo. Kaya kailangan marami kang papel. So, kuha ka ng another paper, ulitin mo. Siyempre, na-absorb na yun. Huwag yung patong ka ng patong sa ink. Hayaan mo hanggang sa tama lang. Okay? Hindi masyadong marami ang tinta, hindi rin kulang. Okay? Kailangan kasi makita mo lahat. Okay? So, aalisin mo. Ganun din ang gawin mo sa kaliwa. Siyempre, kapag nakaganon na, water-based ink yan. So, pwede ka maghugas ng kamay. Malinis na yung isa naman. At saka kapag nag-ano ka sa ink, kailangan walang tuyo, walang dumi, walang ibang tubig sa kamay mo para dumikit yung tinta. So yon ang tatandaan mo sa mga equipment. Tapos papatuyuin mo yung papel. Okay, so tuyo na siya. And then yun ngayon ang magiging basehan mo pag nagbabasa ka, para hindi palagi kang nakatingin sa palad mo, okay, sa mga daliri mo, hindi lagi, kasi meron ka na. Kailangan tuyo siya, itago mo siya, okay? Pag tuyo na, itago mo. Kailangan ilagay mo sa isang lugar na may plastic para hindi madumihan, pero yun nga lang, dapat wag dumidikit sa plastic. Kailangan talaga tuyong-tuyo, okay? So next tayo. Sa pagbabasa ng palad, meron tayong mga basic rules, okay, mga alituntunin na tatandaan.
May mga nagsasabi na isang kamay lang daw ang babasahan mo, may nagsasabi yung kabila lang, pero mali yun. Kailangan parehong kamay ang babasahin mo. Okay, hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng isa lang. Bakit? Kasi pareho yung may epekto sa buhay natin. Okay, hindi lang naman left hand na ginagamit mo or right hand na ginagamit mo, parehong ginagamit mo yan. Kapag ikaw ay naghuhugas ng kamay, alam naman isang kamay lang sa gripo, gaganong-ganong lang. Hindi, pareho yan. Kapag ikaw ay nagsusulat, ginagamit mo isang kamay. Pero minsan, kahit na nagsusulat ka, ginagamit mo kanang kamay mo, kapag ikaw naman ay naglilinis, minsan ginagamit mo yung kaliwa. So, pareho yan. So, yan ang unang tatandaan mo. Parehong kamay ay titignan. Pangalawa, papansinin mo lahat ng guhit, lahat ng marka, lahat ng mounts o yung umbok, papansinin mo yan. Kapag kasi common na, syempre it takes practice, ano? Kapag marami ka na babasahan, masasanay ka rin. Pero kapag common na, huwag mo nang pansinin kasi hindi naman interesado tayo sa mga common yung meron siya, lahat sila meron. Hindi yun. Halimbawa, alam naman natin, 3 ang phalanges natin. 1, 2, 3. Kasi nabebend yan eh. Okay? 3 yan. 3. So, hindi mo na kailangan tignan, bibilangin mo kung ilan. Siyempre, hindi na. Kasi normal na yan. Halimbawa, yung isang tao, 2 lang ang phalanges niya, kakaiba. Yun. Mag-focus ka lang sa kakaiba. So, yun ang pangalawa. Ang pangatlo, tandaan mo na habang nagtatagal ang panahon, nagbabago ang mga guhit ng ating mga palad. Hindi siya consistent. Alam niyo ba na ang sanggol, okay, sa pagsilang pala niyan, hindi dikit-dikit ang mga buto niyan ha, pero may mga cartilage yan. At yun, nagsosolidify, ang tawag nila, ossilize yata, nagsosolidify, kaya nabubuo yung mga buto. Yung palad rin, hindi pa ganun ka-develop, pero habang nagmamature ang sanggol, nagiging toddler, nagiging bata, hanggang sa nagbibinata or nagdadalaga, hanggang sa nagmamature nga 20s, saka lang nagiging well-defined ang mga guhit. Pero hindi ibig sabihin na forever yun, kasi nagbabago pa rin, okay? Hanggang sa tumanda, hanggang sa mamatay, nagbabago. Kaya tinitingnan ng palad, hindi lang isang beses, tinitingnan yan palagi, okay? Pang-apat, wala kasing positive, negative na kamay na ganito yung kamay mo, ganito, ganito. Hindi. Both hands may positive, may negative na aspeto. Sa physical world kasi natin, meron tayong tinatawag na duality. Kaya, maski sa pagbabasa ng kamay, neutral yan. May makikita kang maganda, may makikita ka rin hindi maganda. Tatandaan mo yan. At ang huling dapat mong tandaan, kapag ikaw ay nagbabasa na, sanay ka na, nagbabasa ka na ng palad ng mga kaibigan mo o kapamilya mo, maging gentle ka. Okay? Mabait, maamo, huwag mong tatakutin. Okay, so, hala ang headline mo, hala ang heartline mo, ganyan. Wag, kailangan gentle ka lang. Okay? So, yun ang tatandaan mo, yung 5 alituntunin sa pagbabasa ng palad. Okay? Punta tayo, ano ba yung mga aktibo at saka mga ano tawag ito? Balintiyak, passive na mga kamay. Alam mo, depende yan eh. Kung ikaw ay right-handed, yun ang active hand mo. Yung kabila, left, yun ang balintiyak o passive hand. Pag ikaw naman ay left-handed, ang active hand mo o yung aktibong kamay mo ay yung kaliwang kamay. At yung kanang kamay, yun ang magiging balintiyak o kaya passive hand. May mga palmists, yan ang tawag kasi sa mga nagbabasa ng palad o kaya palm readers, na sinasabing may dominant hand at merong tinatawag doon subordinate hand. Okay? Dominant hand kasi yun ang palagi mong ginagamit. Samantalang yung subordinate hand, sumusunod lang doon sa dominant hand mo. Halimbawa, pag humahawak ka ng lubid, kung right-handed ka, di hawakan mo, susunod lang yung isa, subordinate kasi sumusunod lang. Pagka left-handed ka naman, uunahin mo muna yung isa bago yung isa. Okay? Yun ang sinasabi natin pagka may dominant hand at saka may subordinate hand o kaya active hand, passive hand. Ngayon, alin ba dito sa dalawang to ang babasahin mo? Pareho. Okay, pareho. Bakit? Kasi ang active hand mo, yan yung external, yan yung nakikita ng tao, yan ang ipinapakita mo sa mga tao, yan ang panlabas.
Yan yung tinatawag natin nag-mature na or nag-evolve. Samantalang, ang passive hand o yung tinatawag na balintiyak na kamay, yan naman yung internal, yan yung nakatago, yan yung hindi pa mature, yan yung hindi pa evolved, yan yung deep na personalidad mo na hindi nakikita ng tao. So, kailangan pareho yan. Bakit? Kasi alam nyo, minsan, makikita mo sa isang palad mo na meron ka palang katangian ng nanghihina ang kalooban mo, wala kang tiwala sa sarili, wala kang kumpiyansa. So pag tiningnan mo yun lang, tapos sasabihin mo kagad sa binabasahan mo, yung subject, sasabihin mo, ay wala ka palang kumpiyansa sa sarili. Mali yun. Bakit? Kasi pag tiningnan mo naman yung kabilang kamay, maaaring yun pala ang nagpupuno doon sa kakulangan niya. Makikita mo na, ay masikap pala siya. So kahit na siya ay walang tiwala sa sarili niya, dahil masipag siya, masikap siya, napupunuan niya yung kakulangan niya. Ganon. Nagko-complement kasi yung dalawang yan. Hindi pwedeng isa lang ang titignan mo. Okay? At saka, walang pinagkaiba yan sa isang tao na nagtatrabaho. Halimbawa, katrabaho mo. Ang nakikita mo lang yung pinapakita niya sa'yo. Pero kilala mo ba talaga siya? Hindi. Pag yan ay nakauwi na sa bahay nila at kasama niya yung mga mahal niya sa buhay o yung mga taong matagal na niyang kakilala, nag-iiba rin ang ugali niya. Maaaring natutulog siya sa sala, tapos natutululaway, nakabukaka, ganyan. Yan ang totoo niyang personalidad na nakatago na hindi natin nakikita. So, kung nakasama mo na siya na matagal na panahon, doon mo lang makikilala ng lubusan siya. So, iba ang pananaw ng isang, let us say, office mate or workmate or factory worker na katrabaho mo nga komparado sa pamilya niya na lagi niya nakakasama. Ganon din ang right and left hand. Merong active hand na yun ang lagi mo nakikita pero hindi sabihin na kilala mo na siya kasi nasa sa kabilang kamay naman yung nakatago. Kaya nga pareho yan, pareho mong tinitingnan. Dapat balance, hindi nakatuto ka lang sa isa. Tapos ang isa pa, alam niyo kasi di ba ang mga bata, iba yung kanilang mga palms, palad, iba yung kanilang mga guhit, yung mga marka, yung umbok. Habang lumalaki, nagbabago yan. So, kailangan tingnan mo yun. Parehong kamay. So, hindi pwedeng isa lang, kailangan pareho. So, yun ang yung natatandaan pagdating sa pagbabasa ng palad. Okay? Kung kayo ay bago pa lamang sa channel na ito, syempre, bagong channel to ng KKK, mag-subscribe na. Okay? Tapos, i-like, i-share nyo. Panoorin nyo iba pang mga vlogs na marami kayong mapupulot na aral at i-click nyo rin yung bell para may notifications kayo at end updates. Sa susunod na serye, titingnan naman natin iba-iba ang itsura ng kamay, di ba? May mga kamay na maliliit, malalaki, mahaba daliri, maiksi daliri. May ibig sabihin ba yan? Yes. At i-connecta natin yan sa mga elements. Okay? So, abangan ang susunod sa serye natin na palmistry. Bye!